Breaking news, isa pong nagngangalang Epifanio Labrador ang ito'y pinagmumura po ang leader po ng Iglesia ni Cristo na si Ka-RD Manalo at ano pong mga salitang na napakabigat po sa leader po at sa mga membro po ng Iglesia ni Cristo. So ito po ngayon yung ating tunghayan po at ito pong nagngangalan po na Epifanio Labrador po at isang vlogger po yata itong taong ito. At ito'y galit na galit po sa Iglesia ni Cristo at lalong-lalo na po sa pagkalahatang pamunuan po na si Ka-RD Manalo. Ito'y pinagmumura at ito ano pang mga pinagsasabi. At itong tunghayan po itong si Mr. Epifanio Labrador. Ngayon po kayo mga membro ng Iglesia ni Cristo, ano po ay masasabi niyo? Comments lang po kayo sa baba sa comment section po kung ano pong sabi niyo po sa taong ito na ito po ay talaga pong galit na galit po sa inyo at sa inyong pagkalahatang tagapamahala na si ABP Eranio B. Manalo po. So ito po yung tao nito, ito si pangalan nito po ay si Epifanio Labrador. So hindi po natin malaman kung ano po ang pakay niya o bakit gano'n na lang po pag ito'y nagpagmumura at paglapastangan po ng inyong leader ng Iglesia ni Cristo. Usapan po natin ngayon, no? Ito pong ginagawa pong peace rally o national peace rally ng Iglesia ni Cristo. Sabi po nila, yung national peace rally daw ng Iglesia ni Cristo ay walang pamumulitika. Malinaw po yan Sila po ang nagsabi niya, walang halo ang pagkasabi, walang halong pamumulitika. Pero kaklaruhin ko lang po sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Ako po hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo pero pasisinungalingan ko ngayon yung sinasabi nila. Kasi ginagago nila yung taong bayan Ginagtanga ang taong bayan. Ayoko sana magsalita sa Iglesia ni Cristo kasi kaibigan ko nga yung ibang ministro dyan. Pero sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit mo kayo sa akin, kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ito si Eduardo Manalo. Lalong-lalo ka na, ikaw mismo na leader ng Iglesia ni Cristo. Nung umpisa, hindi ko pa kayo masyadong kasi akala ko talaga yung sinasabi niyong National Peace Rally, peace rally para magkasundo. Pero hindi. Pinagsalita ninyo si Marcoleta sa National Peace Rally ninyo na para bagang pinalalabas doon na mali ang ginagawa ng mga taga-kamara. Kung talagang yan ay totoong peace rally, bakit isang politiko na mortal na kalaban ng mga congressman dyan sa Kamara ang pinagsasalita ninyo, hinayaan ninyo magsalita na parang lumalabas na mali ang ginagawa ng Kamara na siyasatin, alamin, papanagutin yung mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan katulad ni Sara Duterte. Nasaan yan yung peace rally na sinasabi ninyo? Halatang halata pamumulitika Kung hindi pamumulitika, yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo, bakit nyo hinayaan na magsalita si Marcoleta? Yan lang ano ko sa inyo. Yan lang ang masasabi ko. Good morning, Gerardo Cory Jr. Tama ka kapatid. Ako ay NC pero sa nangyari nung rally, nakialam si Marcoleta. Grabe. Natitulog ako. Natitisod. Yan, okay. Bongtera, Labrador, hindi mo alam na mali ang kamera. Si Raulo, tarantado, Bongtera, tir-tirahin kita ngayon dyan, makita mo Anong hindi alam? Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, yung peace rally na yan ay walang halong pamumulitika, kundi ka ba naman bobot, si Raulo, gago, di puta, walang niya, gago, demonyo. Halatang halata Naging mga siraulo, mga putang ina, yung peace rally na wala yung pinagkaiba sa ginawa
ni Rodrigo Roa Duterte? Anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte? Prayer rally daw. Pero nung nagsimula na sila, paninira rally pala. Ha? Parang totoo yata yung sinasabi sa akin na binayaran ng bilyon-bilyon itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo para lamang makaligtas itong si Sara Demonyo. Ayoko na sanang ano yung Iglesia ni Cristo kasi okay na kami. Okay na kami. Natutuwa na ako kasi nakikita ko na yung Pero sa nangyaring ito, di puta, di honor. Good morning kay Apple Teach 1984. Front lang nila yun. Yes, halata naman front lang nila. Yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na peace rally. Putang inang peace rally na yan. Wala yung pinagkaiba sa prayer rally ni Digongyo. Robin Dolor, INC, ay kasabwat. Manalo, ano ba yan? Tingnan niyo ang reaksyon ng mga Pilipino. Kayo mga nanonood ngayon, lalo ng mga DTS, tingnan nyo. Sige, mag-react kayo. Yung mga nakano ngayon, babasahin ko dito yung mga reaksyon ninyo. Baka sabihin nila, ako lang ang nagre-react dito ng ganito. Sabi dito ni Romel Bella, alam naman ng taong bayan kung ano ang totoo Yes. Gerardo Cory Jr. ay Markman. Diba? Ako'y naha-high blood ako sa ginagawa ng Iglesia ni Manalo Diba? Nagparis talaga yung isang kulto. Balita ko yung Iglesia ni Cristo magkasundo yung mga membro ng KOGC na parehong mga kulto. Kayo mga kababayan, sige, magsalita kayo, mag-comment kayo, babasahin ko yung mga komento. Baka kasi sabihin ng mga Iglesia ni Cristo, ako lang yung nagsasalita dito sabi ni Che Markman. Diba? Ako'y naha-high blood ako sa ginagawa ng Iglesia ni Manalo Diba? Nagparis talaga yung isang kulto. Balita ko yung Iglesia ni Cristo magkasundo yung mga membro ng KOGC na parehong mga kulto. Kayo mga kababayan, sige, magsalita kayo, mag-comment kayo, babasahin ko yung mga komento. Baka kasi sabihin ng mga Iglesia ni Cristo, ako lang yung nagsasalita dito sabi ni Che, okay na kami, maganda na. Pero kung kapakanan ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, wala akong pakialam. Kaya ikaw, Eduardo Manalo, di puta ka, mukha kang mongoloid kang hayop ka. Tigil-tigilan mo yung estilo mo Ang ina mo ka, dahil pera ang pinag-uusapan, binigyan ka ng bilyon-bilyon. Gagamitin mo yung mga membro ng Iglesia ni Manalo para lamang ang ina mo ka. Yan ang sinasabi ko. Pag maling leader ang iluklok sa isang reliyon, naku, ang ina. Mas matindi pa yan sa politiko. Kaya mga kababayan ko, isa po sa banta ng ating bansa, ulitin ko, ay ang Iglesia ni Manalo. Kaya tignan ninyo, kapag ang isang politikong yan may koneksyon sa Iglesia ni Manalo, huwag nyo nang iboto yan. Kasi sigurado, ang makikinabang lang dyan ay ang Iglesia ni Manalo. Hindi tayo. Tingnan nyo, karamihan ng tinulungan ng Iglesia ni Manalo. Sino ang nailuluglap? Sino ang nailalagay sa Kristo? Yan ang hirap dyan, mga minamahal kong mga kababayan. Pero ganun pa man, pasensya na po kayo, pakishare ng aking live ngayon. Salamat din po. Ulo ko kung walang involved na pera. Dito sasabihin ng Iglesia ni Manalo, ay wala, putang ina ninyo. Lukuhin nyo lolo ninyo. Huwag si Epifanio Labrador. Kahit ang bayan, Efren na pera lang pala katapat ninyo, mga yawa kayo dyan. Tapos ang gaganda ng suot ninyo, kala nyo mga santo kayo, mga demonyo kayo. Dapat, nung sinabi niyo peace rally, ginamit niyo yung kukote nyo, ginamit niyo yung utak nyo. Peace rally ito dapat makita ng taong bayan na walang sino man na mga politiko ang pwedeng magsalita. Kailangan na Iglesia ni Cristo lang o yung mga ministro na i-share sa taong bayan na dapat ay magkaisa. Yung mga putang ina ninyo. Politiko yung pinatayo ninyo.
Iba yung ang siner niya, yung side niya, na puro ng mga kasinungalingan naman, puro mga katarantaduhan naman. Di ba? Kayo dyan, sa Iglesia ni Cristo ngayon, mga demonyo kayo, makinig kayo. Tama ba ginawa ninyo na pinatayo yung si Marcoleta o hindi? Sa tingin ninyo, dahil pinatayo yung si Marcoleta, natuwa ang taong bayan sa inyo? Hindi. 99% ng mga Katoliko galit sa inyo. 99% ng mga ibang reliyon galit sa inyo dahil niloloko nyo ang taong bayan. Dahil may impluensya, mapera, may mga abogado, may mga judge, merong connection sa politika, ayun, nagagawa ng paraan. Natatabunan kung ano yung katotohanan. Di ba? Oh, eto pa. Oh, sana, kung umabot man lamang ng 20 million, yan, dapat matakot ang taong bayan, dapat matakot si PBBM. Kala nitong mga tag-iglesia nito, kala mo kung sino talaga kayo, ngiyabang ng mga diputa kayo. Paano ngayon, Marcoleta, masaya ka na? Dahil ginamit mo yung Iglesia ni Cristo, nagamit mo yung Iglesia ni Cristo sa kagabuhan mo, sa katarantaduhan mo. Ang ina mo ka, dukutin ko yung mata mo, hayop ka eh. Halos lumuwa na yung mata mo sa kahayupan ka. Kaya mga kababayan, tulad ng sinasabi ko, basta Iglesia ni Manalo, alamin nyo, kasi para nakikita ko, para mas lalong maging malakas, maging matibay, maging ano yung Iglesia ni Manalo, yung mga membro nila, patatakbuhin nila sa iba't ibang mga posisyon para makawakan nila ang buong bansa. Ang inakala ninyo, hindi namin alam ha, yung galawan ninyong mga taga-Iglesia ni Manalo ha, tarantado kayo. Yung galawan ninyo, basang-basa na. Kaya mga kababayan ko, mga born again, mga iba-ibang mga reliyon, magkaisa tayo. Ipakita natin sa Iglesia ni Manalo ha? Na hindi lang sila ang may kapangyarihan para mag-politiko sa kanilang mga upuan. Ipakita natin sa Iglesia ni Manalo na hamak na mas malakas pa rin tayong mga Pilipino na mga hindi Iglesia ni Manalo. Yayabang ng mga Iglesia ni Manalo na to, alam mo kung sino na talaga? Tanggalin kung hindi lang namin alam na kaya lang naman kayo lumalago ng ganyan dahil pinipilit niyo yung mga membro ninyo na mag-abuloy. Pag hindi nag-aabuloy, titiwalag ninyo mga diputa kayo. Kala ninyo ha? O, kanina ba nakapangalan yung mga ano yan? Mga property. Si isang tao lang. Siraulo kayo. Sa lakas ninyo magyabang, porkit pa maganda simbahan ninyo. Maganda nga simbahan ninyo. Ang buhay ninyo, maganda ba? Sige nga, kung di ko pa alam na napakarami mga Iglesia ni Cristo dyan na nasa kulungan dahil mga adik. Maraming mga Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo, umikot kayo sa buong bansa. Karamihan dyan, mas marami pa Iglesia ni Cristo na nakakulong dahil sa sobrang kagaguhan. Dahil nga sa sobrang bilib sa sarili dahil marami daw sila. May influensya daw sila. Tangina ninyo, hindi ko pa alam. Sa bagay, hindi na ako magtataka. Kaya sinusuporta ng Iglesia ni Cristo etong mga Duterte, dahil alam naman natin, di ba? Nung inimbestigahan ng Kamara, ng Senado, yung tungkol sa HCK, tungkol sa kawalangyaan ni Duterte, karamihan na na-involved doon na mga Colonel, General, karamihan doon, membro ng Iglesia ni Cristo o ni Manalo. O di supalpal kayo ngayon. Tangina ninyong yayabang ninyo, may influensya lang kayo dahil may pera kayo. Kala nyo kung sino na kayo. Kala nyo naman, ang babango ninyo, kala nyo naman, tutuwid ninyo. Hindi pa alam ng taong bayan na halos karamihan na lumabas doon sa pag-iimbestiga ng Quadcom ng Kamara, ng Senado. Ano? Ang ina ninyo. Ito na nga, ano po masasabi niyo mga kamembro po ng Iglesia ni Cristo sa taong to? Ito na si Mr. Epipanio Labrador. Ganun na lamang po kapag linapastangan pa ng inyong leader na si Ka-RD Manalo po. Ito po ngayon yung ito pabayag-bagay na ganito po ang tinuring ni Mr. Epipanio Labrador sa inyong leader sa ito'y pangkalatang pamunuan po ng Iglesia ni Cristo na ganun-ganun lang pagmumura at
ito'y pagbabanta po sa ito'y meron pang mga salita po na hindi kaya-aya po na inyo pong natunghayan po dito. Comments lang po kayo sa comment section po kung ano po yung inyong masasabi sa taong ito at ganun na lamang po ang paglalapastangan po ng inyong leader na si KRD Manalo. At ito po ay nakakamangha at ito ay nakakagulat po na ito ay isa pong hindi ka nais-nais po na magagawa po siya ng tao nito sa alipusta po ng isang respetadong leader po ng isang malaking church na Iglesia ni Cristo na si KRD Manalo, na gano'n na lamang po ang ganyang mga pinagsasabi dito sa kanyang ito'y pagkatapos po ng rally po ng National Rally for Peace, at ito'y umuusok po sa galit po sa mga Iglesia ni Cristo at sa pangkalahatang nagkapamahala na si EBM Iranio B. Manalo.